Ang lihim ng karinderya ni Aling Rosa. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat. Sa likod ng palengke, may maliit na karinderya na laging puno. Hindi ito masyadong napapansin. 3 mesa, ilang silyang kupas, at isang electric fan na parang pagod na sa buhay. Pero araw-araw may pila. At kakaiba ang pila. Walang maingay, walang nag-uusap. Lahat nakatingin lang sa loob. Parang may hinihintay na hindi pagkain. Madalas akong dumaan dito. Pero yung nagtitinda, ngayon ko lang nakita. Libre yan, iho. Mabagal ang galaw niya. Maingat. Parang may sinusunod na paraan sa bawat sandok. Napangiti ako. Salamat po. Hindi ko siya kilala. Pero yung tingin niya, parang matagal na niya akong kilala. Paborito yan ng anak ko. Sabi ni Aling Rosa habang binibigay sa akin ng pagkain. Mainit pa ang plato. Umaangat ang usok. Tumidikit sa mukha ko. Umupo ako sa gilid. Tahimik ang paligid. Pero hindi ko agad napansin. Unang subo. Napapikit ako. Sobrang sarap. Malinamnam. Malalim. Parang may hinahabol ang dila ko. Napadami ako ng kanin. Kahit hindi ako gutom. Kahit may bahagi ng isip ko na gustong tumigil. Pero hindi ako tumigil hanggang sa may kakaiba. May pait. Hindi yung karaniwang pait ng dugo. Mas matalim. Mas tuyo. Parang kalawang. Napatingin ako sa paligid. Kanina may tao. Ngayon, wala na. Walang ingay. Walang galaw. Pati yung fan, parang nakamasid. Aling Rosa? Tahimik. Mula sa kusina. Bumalik ako sa pagkain. Pero habang sinusubo ko, may kumiskis sa ngipin ko. Natigilan ako. Dahan-dahan kong inilabas. Kuko? Mahaba. Marumi. May itim sa ilalim. Hindi ito kuko ng hayop. Kuko ng tao. Biglang bumigat ang dibdib ko. Napatingin ako sa plato. Ngayon ko lang napansin, hindi pantay ang hiwa. May balat. May hibla. Parang tao. Napaatras ako. At doon, sa sabaw, may lumulutang. Isang ID kinuha ko. Madulas. Mainit pa. Binasa ko. Miko. At biglang bumalik sa isip ko. Si Miko. Yung lalaking nawawala. Yung huling nakita malapit dito. Biglang tumigil ang electric fan. Tahimik. Hindi simpleng tahimik. Masarap ba, iho? Napalingon ako. Nandoon siya sa likod ko. Hindi ko narinig ang paglapit niya. Ngumiti siya. Pero ngayon, iba na. Yan ang unang nanakit sa anak ko. Napaatras ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Marami sila. Mga lalaking akala nila walang kapalit ang ginagawa nila. Naglakad siya papasok. At pagpasok ko, hindi pagkain ang nakita ko. Mga katawan, putol-putol. May nakasabit, may nakalatag. May mga matang nakadilat pa. Nakatingin sa akin. Hinahanap mo siguro yung anak ko. Hindi siya umuuwi. Ano pong ibig niyo sabihin? Patay na po ba? Hindi.
Lumapit siya. Nandito lang siya. Itinuro niya ang kaldero. Yung dinuguan. Parang may gumalaw. Parang may huminga. Siya ang una. Anak ko. Siya ang unang nanakit. Hindi ko siya kayang ipahuli. Pero hindi ko rin kayang pabayaan. Ginawa ko siyang bahagi ko. Napatingin ako sa plato ko at biglang hindi na lasa ang naramdaman ko, kundi alaala. Simula noon, lahat ng katulad niya, dito na nauuwi. Napatingin siya sa akin, matagal. Naalala mo na ba? Biglang sumiksik sa isip ko. Mga gabing pilit kong kinalimutan, mga iyak, mga mukha, mga kamay na gustong kumawala. Umiti siya. Late ka na, iho. Biglang nahilo ako. Napatingin ako sa plato. Ubos na. At doon ko naintindihan. Matagal na akong kumakain. Matagal na akong nandito. Matagal na akong pinipili. Lumapit siya. Nilagyan ulit ang plato ko. Mas marami. Mas pula. Mas malapot. Libre lang yan. Pero hindi lahat. Nakakauwi. Unti-unting nagdilim ang paningin ko. At bago tuluyang mawala, narinig ko ang mahina niyang tawa. At mula sa kaldero, may bulong, pamilyar, parang may tumatawag sa pangalan ko.